Praise the name of Jesus. Happy Lord's Day po muli para po sa umaga pong ito. Sumainyo po ang pagpapala ng ating Panginoon at muli para sa araw po na ito, sa ating pong worship from home at dito po sa ating pong Sunday online service po na ito, muli tayo nagsama-sama. Again, sa Diyos po ang papuri sa pagkakataon na ibinigay niya po sa atin upang tayo po ay muling magkasama-sama po sa banal na presensya ng ating Panginoon. At para po sa araw po na ito, ay atin po ipagpapatuloy po ang ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral para po sa bagong series po na siyang ating pong tinatalakay. Ngunit bago po ang lahat, muli tayo po'y muling umanyaya sa presensya ng ating Panginoon at kayo po'y sumama po sa ating pong panalangin upang tayo po'y humingi ng patnubay at gabay sa ating pong dakilang Ama. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Aming Ama, sa oras po na ito, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ay muli kaming lumalapit at buong pagpapakumbaba na patuloy po namin kinikilala na kayo po ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa amin po mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tinatamasa po namin. Salamat sa provision po ninyo. Salamat sa mga protection po ninyo, sa kagalingan, sa himala, Panginoon, at maging sa kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa po sa amin, sa bawat araw ng amin po mga buhay. Aming Ama, sa pagkakataong ito, muli mong linisin ang amin po mga puso. Sa pamamagitan ng banal mong dugo, aming Panginoong Hesus, kami patawarin sa lahat ng aming kasalanan at ng aming po mga kahinaan. Inaanyayahan po namin ng iyong Santong Espiritu na muling maging tagapagturo po namin para po sa araw po na ito at muli maranasan namin, maramdaman namin ang iyong pagmamalasakit, ang pagmamahal po ninyo na anuman, Lord, ang amin pong pinagdaraanan sa amin pong mga buhay. Wala kang layon, Panginoon, kundi kami samahan at kami po, Diyos, ay maging matagumpay, Panginoon, sa lahat-lahat ng amin pong mga hinaharap sa amin po mga buhay. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo lahat ng tagapanood po ninyo, ang mga anak po ninyo, ang makakapanood nito at kung kailan man nila mapapanood po ito, Panginoon, saan man makarating ang kinig mo po na ito, Diyos, gamitin mo ito upang maraming magkaroon at makaranas ng kapayapaan, makaranas ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Thank you so much, Lord. Bless each and every one of us. In the mighty name of Jesus, we pray. And all the people of God say, Amen and Amen and Amen. So once again, bumasa po tayo sa salita ng ating Panginoon, taken in the Gospel of Saint Mark, chapter 4, verse 35 up to verse 41. Mark chapter 4, verse 35 to 31. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon as the fierce storm came up, high waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obey him. Glory to the name of Jesus. So once again, happy Lord's Day and greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that he may die, be buried, and be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service. So for today, once again, kagaya ng nabanggit ko po earlier, kanina po, atin po ipagpapatuloy po ito pong ikalawang paksa na siyang ating tatalakayin or the second installment of our series
na tinitlean po nating Surviving Life Storms and Shipwrecks, no? Now, last week po, ang ating pong tinalakay po, no? Ay wala pong iba, of course, yung kay Jonah po, no? Natalakay natin po ito pong the violent storm that follows Jonah. And for today, ito po ang ating pong title po, ay wala pong iba, Sleeping in the Eye of the Storm. Ayan, Sleeping in the Eye of the Storm. So, going back with our last week po, para po masundan po natin, no? Ang tinalakay nga natin, as I have mentioned, last week po is the violent storm that follows Jonah. At ito po yung mga bahagi na importanteng bahagi na natalakay natin nung nakaraang linggo. First, tinalakay po natin, we have been reminded, no, dito sa itinuro ng ating Panginoon that we are not to blame for every storm. Hindi tayo ang dapat na masisi sa lahat na lang ng mga pagsubok, problema o mga bagyo na darating po sa buhay. Ibig po sabihin, hindi po tayo lagi po ang dapat sisihin. And second lesson na natutunan po natin, every action has an effect or effect on others. Every action has an effect on others. And then third na nalaman po natin, when you're in the midst of a storm, don't make any major or important decision. Yan, napakahalaga po niyan. And then next, there is no such thing as an eternal storm. And then huling-huli po na natutunan natin from last week lesson is obedience is the cure for disobedience, no? So, sa inyo pong lahat ng mga nanonood, no, kung hindi nyo po yan napanood ang napakagandang mensahe po na yan, well, anyway, all of those messages po na yan, no, na tinatalakay po natin, they are all available here in our official YouTube channel. Balikan nyo na lang po yan, yung subject po natin na the violent storm that follows Jonah, no? Kung hindi ninyo napanood po yung at napakinggan ang mensahe po na yan, no? So, ngayon po ay ang pag-aaralan po natin, of course, galing po ito, no, in the New Testament naman, no? We will look at the story of our Lord Jesus Christ, no, which is itong story po na ito ng ating Panginoon. It's all in the synoptic gospel kung tawagin, no? Why synoptic gospels, no? The synoptic gospels are Matthew, the Gospel of Mark, and the Gospel of Saint Luke, no? So tinawag po siyang synoptic gospel. It is because, no, it contains many of the same story. Ibig sabihin, yung mababasa mo dito sa tinatawag na istorya po dito from the book of Luke, mababasa mo rin yan in the book of Mark or in the book of Matthew. So today, we are about to begin the story na kung saan ang ating Panginoon ay nagturo po dito sa karagatan po na ito, dito po sa Sea of Galilee, ayan, no, na kung saan ang mga tao po ay naroroon at nagtipon-tipon po at napuno po yung lugar po na yun habang ang ating Panginoon ay nagtuturo dahil sa marami po, dumami yung crowd na gustong makapakinig sa ating Panginoon. Ang ginawa ng Lord, of course, siyempre po, kumuha na po siya ng bangka po at ang ginawa ng Lord po, napakahusay na tagapagturo na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, no? The greatest teacher ever, no? Na masasabi po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, ginawa niya po, sumakay po siya sa bangka at ito pong bangka po na ito, ang ginamit niya na parang floating pulpit, no? Ayan, no? Or floating podium, pulpit na ginamit niya po na yun, no? And we all know that Jesus begins His ministry in the synagogue, no? And ito po'y ginagawa ng paulit-ulit ng ating Panginoon. Pero napuna ng ating Panginoon na yung sa synagogue na ginagamit po na para, we may say, a platform para i-proclaim ang will ng ating Panginoon Diyos, ang salita ng ating Panginoon, pero nakita po ng ating Panginoong Jesucristo to sa kanyang experience po. Hindi kasya po sa synagogue, no? Hindi po pwede sa synagogue na mailagay lang yung mga tao na makikinig ng pangangaral po niya o pagtuturo po ng ating Panginoong Jesucristo. And because of this, no, as His ministry grew, so did His method. So, na-realize ng ating Panginoon na kinakailangan magbago siya po ng tinatawag na pamamaraan ng kanyang pagtuturo at ang ginawa po niya, magmula sa synagogue po, ang ginawa niya ay inabot niya na po ito pong mga
tao. So Jesus Christ spent His day in teaching, no? And ito na, sa istorya na siyang binasa po natin, in Mark chapter 4 verse 35 to 36, no? Ito po ang pagkakasabi. Once again, balikan natin. As evening came, Jesus said to His disciples, "Let's cross to the other side of the lake." And so they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. Mark chapter 4 verse 38. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion, and the disciples waking up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Yan ang tanong ng mga alagad, kasi sa istorya po na to, sila po'y naglakbay, at sa paglalakbay po nila, walang ano-ano, nakatulog po ang ating Panginoong Jesucristo. At nung nakatulog ang Panginoon, may bagyo po na dumating, at yun nga, nagpanik ito pong mga disciples po niya. At nung magpanik po sila, nakita nila na ang ating Panginoon relax na natutulog po doon sa sa duluhan na pwestuhan ng ating Panginoon. Parang tila baga walang pakialam ang ating Lord, na sila'y winawasiwas po ng bagyo, ng hangin, no, ng alon. Pero ang ating Lord, relax na relax ng mga oras po na. Kaya sabi nila, Lord, parang wala ka namang ikaw malasakit, parang hindi ka nag-aalala para sa amin, no? So, ito mga alagad ng ating Panginoon, naging negative po ang kanila pong opinyon, ang kanilang pananaw, no, ang kanilang pagtingin para sa ating Panginoong Jesucristo doon sa nangyayari po niyon. At ano ang nasambit nila o nasabi nila o nawika nila sa ating Panginoon? Dahil po sa iniisip nila ay wala pong pagmamalasakit ang ating Panginoon. Inakusahan nila na ang ating Panginoon ay wala pong pagmamalasakit. Kadalasan nangyayari po yan sa ating po mga buhay. Kapag tayo mayroong mga mabibigat na mga bagyo na pinagdaraanan sa buhay po natin, minsan na itatanong natin, Panginoon, nasaan ka ba? Panginoon, parang hindi mo kami sinasamahan. Lord, bakit mo ko pinaintulot? Bakit mo inalaw sa akin na mangyari itong mga bagay na to, no? So, maaaring iniisip natin, ang Panginoon iniwan na ako at hindi na ako sinasamahan, at ang Panginoon ay pinabayaan na ako. Although, kung makikita po natin na ito po'y naging negative na opinion ng mga alagad sa ating Panginoon, and as I have mentioned, kung yung mga alagad nagkaroon ng ganong klase na kaisipan para sa ating Lord, how much more minsan tayo hindi nga natin nakasama at nakapiling na literal ang ating Panginoon, or physically nakagaya nila, kasama pa po nila. At hindi pa po doon natapos, no? If we are about to continue in verse 39 up to verse 41, this is what the Bible mentioned. When Jesus woke up and rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" They asked each other. "Even the wind and waves obey him." Yun ang kanila pong naitanong. So kaya po dito po sa istorya na ating pong kinuha, dito po sa salita ng Panginoon, in particular in the Gospel of St. Mark chapter 4, no, na siyang ating pong binasa, dito natin ihahango ang pangalawang pag-aaral po natin. Katulad ng aking po sinabi, na pinamagatan po natin is sleeping in the eye of the storm. Okay, ano ibig po sabihin? Isipin po ninyo, no, para ikaw ay matulog, kapatid kaibigan, sa kalagitnaan po ng tinatawag po na bagyo, para ikaw ay matulog po sa matinding wasiwas, hampas ng bagyo, anong klase po ang meron po, ang sino man pong ganong klase po na parang kapayapaan para mapasayo yung bagay po na, at iyan po ang pagmumula ng ating pag-aaral. Kukunan po natin po ng pag-aaral po yung istorya po na yan ng ating ano yung mga dapat nating matutunan sa istorya po na ito? Okay, una po, no, ito po ang dapat nating matutunan. Unang-una po sa lahat, obedience can sometimes lead us into troubles or storms. Obedience can sometimes lead us into trouble or storms man yan. Trouble or storms, no? Maparami man yan. Talagang yan nangyayari at nagaganap po, no? Now, let's talk about the difference between Jonah the prophet nung last week na tinalakay natin
And of course, today, ito pong disciple. Let's talk about the difference between Jonah, the prophet Jonah, and the disciple. So, kung titignan po natin nung last week po, no, how itong tinalakay natin the violent storms, no, that follows Jonah, no. Si Jonah, from the last week lesson na napag-aralan po natin, Jonah got caught in a storm where we have studied last week, no. Siya po'y nalagay doon sa tinatawag po na bagyo at nasuong sa tinatawag na bagyo o problema man or trouble sa buhay because Jonah was disobedient. Ayan, no? So, makikita natin si Jonah po, disobedient po. Ibig po sabihin, sumuway Kaya po siya nalagay doon sa bagyo, siya po ay sumuway. Okay, malinaw po yan, ha? Si Jonah, kaya nasuong sa bagyo, sumuway po siya. Pero tignan po natin, no, kasi sabi nga ng Lord, sinabi ng Lord kay Jonah, pumunta ka doon sa Ninive. Pero hindi siya pumunta sa Ninive, pumunta siya sa kabila, sa Tarshish siya pumunta. But in this case, in our story for today, the disciples, no, were completely, no, obedient to Jesus' instructions. Ano ibig po sabihin? Ay, ang tindi, kapatid kaibigan. Itong mga alagad, nalagay naman sa bagyo dahil sila'y sumunod sa ating Panginoon. Okay, anong dapat nating maintindihan po rito? Katulad ng aking binanggit po kanina, sometimes, maging yung pagsunod po natin, ito po, pagsunod natin sa Panginoon. Ulitin ko po, may pagkakataon, ang ating pagsunod sa ating Panginoon, minsan, hindi ko sinasabing lahat, hindi ko sinasabing palagi, ngunit may pagkakataon, ito po mismo na pagsunod natin sa Lord ang maghahatid po sa atin para po sa tinatawag na bagyo o pagsubok o anumang hamon para po sa ating po mga buhay, no? Like for example, I would like to use this as an illustration. Like for example, in 1952, to be specific, no? Ito pong si Jim Elliot po, sumunod po siya sa direksyon ng ating Panginoon. Tinawag siya ng Lord para mag-serve, tinawag siya ng Lord para mag-mission, and ano po yung pinaka-mission field na pinuntahan niya po? Ecuador. Now, nung si Jim Elliot po ay naroon na po at napunta po siya sa Ecuador, the year was 1952 nang tumugon po siya as a missionary para po dito sa Ecuador. Now, in 1956, that was roughly 4 years after, no, nang tumugon po siya at naroon na po siya sa pagmimisyon doon sa Ecuador po. Isipin po ninyo, ito po nakakagimbal na kanya po nga naranasan dahil sa pagsunod niya bilang isa'y missionary at aabot ng mga katutubo doon sa Ecuador po na yun. Ang nangyari po, yung mga taong aabutin niya po, ito pa po yung mga tao po na siyang pumatay po sa kanya. Yun ang siyang masaklap rito. And he was only 29 years old nang siya po ay mapatay nung mga tao po na kanya pong pinagministrohan po, nung mga tao na kanyang pinaglingkuran, nung mga tao po na kanyang nais abutin at iligtas dahil po sa mabuting balita, and of course, dahil sa pagtugon niya po sa ating Panginoon, sa pagkakatawag ng ating Panginoon sa kanya para po siya'y magmisyon dito po sa Ecuador po na ito, na naging dahilan para po yung kanya pong may bahay po na yun ay mabiyuda at yung kanila maiwan niya po, yung kanila po nga 1 taon po na anak na babae. So, ano ang ibig po sabihin? Listen to this. Obedience is not always a guarantee that we will not or never have a turbulent life. When you say a turbulent life or a stormy life, hindi po guarantee po. Listen to this, ulitin ko po. Hindi po garantiya, hindi po kasiguruhan na lagi na ang ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi po ito magbibigay po ng buhay po sa atin po ng tinatawag po na bagyo o hindi po tayo masishake, no? Hindi po garantiyan just because sumunod ka sa ating Panginoon. So, we don't and won't always understand why obedience sometimes lead to storm, but it really happen. It does happen, no? So, pag tayo inutusan ng ating Panginoon at tayo po ay sumunod, tandaan po ninyo, may pagkakataon, kahit na sumunod ka sa Panginoon, malalagay ka pa rin at malalagay ka at makakaharap mo pa rin ang bagyo
at mga hamon sa ating buhay. And this bring us to the second lesson na siya matututunan po natin para po sa istorya po na ito. Ano po yung pangalawa? In the midst of a storm, Jesus is always by our side. In the midst of a storm, Jesus is always by our side. Ano ang ibig po sabihin nito? Okay. When going through a storm, it is easy to forget that God is more powerful than the storm, which is true. Kadalasan nangyayari yan kapag tayo'y nasusuong do sa tinatawag po na bagyo ng buhay, kapag tayo nasusuong do sa mga pagsubok sa ating po mga buhay, kapag tayo nasusuong sa mga mabibigat na problema po sa ating mga buhay, which symbolizes na ito pong mga storm nga po na ito sa ating po mga buhay, kadalasan mas madalas ang nangyayari po, nakakalimutan natin, mas powerful ang ating Diyos kaysa po doon sa bagyo na kinakaharap natin Yan, kapatid kaibigan, ang madalas nating nakakalimutan. Nakakalimutan natin, mas powerful yung Diyos na kinikilala natin, mas powerful yung Diyos na sinasamba natin kaysa doon sa bagyo. Kaya ang nangyayari, maraming mananampalataya, lumong-lumo Bakit? Ang mas napipil nilang power, yung power nung storm, yun ang nararamdaman po nila at nakakalimutan nila na yung may control dun sa storm na yun kapatid kaibigan ng sinasamba mo, yun ang siyang pinaglilingkuran po natin. Kaya minsan po o kadalasan nawawalan tayo ng loob kapatid kaibigan. Bakit? Iniisip mo makapangyarihan, nararamdaman mo yung power nung storm pero dapat kapatid kaibigan, wag mong kalimutan, wag mong kalilimutan na mas makapangyarihan ang ating Panginoon na Diyos na iyong sinasamba ko, sinasamba natin lahat, mas makapangyarihan siya kesa dun sa mga bagyo po na yan na ating pong mga kakaharapin po na yan. So, this is what happened with the disciples. The disciples must have forgotten about Jesus. They forgot about Jesus Christ, they realized na kasama nga nila ang Panginoon, nando doon, pero pagkatapos, ang nangyari po, kasama na nga nila ang Panginoon, pero nakalimutan nila ang patungkol po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, So, kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, yung pangako po niya, ulitin ko po, yung pangako po ng ating Panginoon, dito po sa kanyang mga salita, kadalasan parang isip natin, parang hindi mangyayari yung mga bagay na yan, pero tandaan po ninyo, ang sabi ng Lord in Deuteronomy chapter 31, verse 6. Deuteronomy chapter 31 verse 6. So be strong and courageous. Do not be afraid. Do not panic before them. Ayun, do not panic before them. Sinabi na ng Lord. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Kaya yan, malinaw na sinabi, hindi tayo i-abandonan ng ating Panginoon. Inulit niya yan even in the New Testament. Hebrews chapter 13 verse 5. For God said, I will never fail you. I will never abandon you. Glory to the name of Jesus Christ. Pinangako niya kapatid kaibigan, hindi tayo iiwanan at hindi tayo iiwan ng ating Panginoon Diyos sa anumang hamon sa ating pong buhay, sa anumang pagsubok na ating pong kakaharapin, sa anumang bagyo po na dadanasin po natin sa ating mga buhay, hindi ka kapatid kaibigan pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. And then try to realize this, we may appear to be alone during the stormy season of our lives, but we are not. So, kung sakali iniisip natin, parang we have this what we call feeling Madalas kasi yan ang pinagbabasehan natin. We feel this, na parang pakiramdam ko, ako lang nag-iisa. Pakiramdam ko, wala akong kasama. Pakiramdam ko, pinabayaan ako. Pakiramdam ko, kawawa ako. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Yan ang iniisip natin lagi at yan ang dinadama natin. Pakiramdam ko. We may appear to be alone during the stormy season of our life, but we are not, Matthew chapter 28 verse 20, isa sa matinding pangako ng ating Panginoon, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you. Ayun na, sinabi, I am with you always, even to the end of the
age. Yun ang sinabi po niya. So that is why even the disciples na kasama ng ating Panginoon dito po sa bangka po na to, ayan, no? Bangga tuloy, ayan na nangyari. Nabanggit ko kasi talagang binabangga, winawasiwas po sila nung alon at bagyo nung mga oras po na yon. So, nung kasama ng mga alagad, no, ang ating Panginoon dito sa bangka, no, sa na kanilang sinasakyan po, tandaan po nyo, ito yung naramdaman at naisip po ng mga alagad, no. So the disciples appeared to be alone in the midst of storms, but they weren't. They were not, no. Sabi nga ni Franklin Graham, ito po ang pagkakabanggit niya po, no, no matter what storm you face, you need to know God loves you. He has not abandoned you. Yan ang sinasabi po, no. So, katulad ng paulit-ulit ko, kapatid, na sinasabi, maaring feeling mo lang yan, pakiramdam mo na nag-iisa ka, pakiramdam mo lang pinabayaan ka, pakiramdam mo na rin kawawa ka. Yan, lahat ng pakiramdam mo na negatibo, puro yan ang nararamdaman po natin. Pero tandaan nyo, ang pangako ng Lord, hindi niya po tayo iiwan, ni pababayaan man, sasamahan po tayo ng ating Panginoon. In both sunny and stormy weather, no, God will be there for each and every one of us. Third thing na dapat po nating matutunan para po dito po sa lesson po na to. Pangatlo, the storm educates us about ourselves. The storm educates us about ourselves. Ano ang ibig po sabihin po nito? Oy, mga kapatid kaibigan, alam niyo ito isang maganda po na dapat na matutunan po natin. Yung mga bagyo po na yan, alam po ba nyo, ang isa tinuturo po niyan sa atin po, nakikilala po natin yung ating po mga sarili ng higit lalo. Totoo po yan. Kasi kapag ka walang bagyo, na literal man, hindi mo malalaman kung sino yung totoong ikaw, kapatid kaibigan. Yung totoong tayo, hindi po ito lalabas kapag ka wala po tayo sa bagyo. Pero yung totoong ikaw, yung totoong ako, yung totoong tayo, kapag may bagyo, kapag may pagsubok, kapag meron pong tinatawag na paghampas po ng mga bagyo sa ating pong mga buhay, diyan po natin nakikilala ng lubos ang ating pong mga sarili. Bakit ko po sinabi? Because storm will expose what you truly believe and don't believe about Jesus. Yun ang siyang matindi po yan. Walang iba po na magpapalabas, magpapakita, kapatid kaibigan, no? Wala pong iba na magpapakita kung ano pinaniniwalaan mo at kung yung hindi mo pinaniniwalaan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Wala pong iba kung hindi po yung tinatawag po na bagyo, no? And that day na nakasama ng ating Panginoon, ang kanya po mga alagad, nung sila po ay hinampas ng bagyo po, no? Doon po lumabas po ito pong mga alagad po na ito. Doon nila nalaman, okay, take note, no? Doon nila nalaman kung ano ang pinaniniwalaan nilang totoo sa ating Panginoong Jesucristo sa sarili po nila, no? Natutunan nila kung ano ang anong talagang totoong sila at ano yung bagay po na pinaniniwalaan nila sa Panginoon at yung bagay po na hindi nila po pinaniniwalaan sa ating Panginoon. Ika ko nga, mga kapatid, no? Great lessons in life are not learned during happy days, which is true. Hindi po natin matututunan yung mga matitinding aral po na yun sa panahon po na tayo naghahagalpakan. Ang great lesson po sa buhay po natin, dumarating po yan sa panahon po ng bagyo, sa panahon po ng mga pagsubok sa ating po mga buhay. Ang sabi nga rin po ni Willa Cather, no? Ito pong sabi niya pong gano'n, no? Nitong si Willa Cather, ayan, no? There are some things you learn best in calm and some in storm. Ayun kita ninyo? Merong mga bagay na matututunan tayo sa mga payapang sitwasyon. Pero meron din naman doon sa mga bagay po na hindi lang payapa, doon sa mga sitwasyon po ng bagyo ng ating pong mga buhay. Because this storm gave the disciples, the apostles, no, a better understanding of themselves and Jesus' power, no? So, dito po makikita po natin, they discovered their lack of faith here. Makikita po natin na talagang yung kawalan ng pananampalataya po sa kanila, no? Alam po ba ninyo,
yung masabi po natin na tayo po'y naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na iingatan po tayo sa panahon ng mga bagyo, sa panahon ng mga pagsubok, tandaan po ninyo, yung pagsabi po natin na yan, okay po yan, pero iba po. Yung sabihin po natin at paniwalaan natin yan kapag tayo po ay nasa panahon ng mga bagyo sa ating po mga buhay. Nakita nyo, mga alagad, nagtanong sila. Ang pinagdudahan po nila ay ang habag na ng ating Panginoon. Yung compassionate heart ng ating Panginoon. Kita nyo, naakusahan nila ang ating Panginoon. Lord, don't you care? Or teacher, don't you care that we're going to drown? In verse 38, Lord, ano ba? Okay lang ba sa'yo na malunod kami, na lumubog tayo? Hindi nila naiisip, makinig po tayo maigi, kapag lumubog ang mga alagad, kasama nila ang Panginoon na naroon. Sigurado pag lumubog yung bangka na sinasakyan nila, pati ang Panginoon lulubog. Ang tanong, papayag ba ang Lord na pati siya lumubog? Yun lang Hindi naisip yun ng mga alagad, ng mga oras po na yun. No? So, they were learning what they did and did not believe about Jesus. Yun ang siyang matindi po dun sa bagay po na yan. No? So, kaya sa atin pong lahat na narito, in Mark 4:40, ito po ang pagkakasabi po. Then he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? Wala ba ika kayong pananampalataya? Hindi ba ika kayo nananampalataya? Yan ang sinabi po ng ating Panginoon. Now, I want you to understand and realize this. No? Jesus is the God of beginnings and the end. Hallelujah to mean that He is the Alpha and the Omega. Yan po ang ating Panginoon. Ibaon nyo po yan sa inyo pong lahat na tagapanood, tagapakinig sa mga oras na ito. Jesus Christ is the Alpha and the Omega. I will give you few verses, in the book of Revelation, especially in Revelation chapter 1, verse 8. Ito po, basahin po natin. Revelation chapter 1, verse 8. Ano sabi ng Panginoon in NLT translation? I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, the always was, and who is still to come. Sino yung darating? Wow! The Almighty One. Yan po yung babalik po, no? At gusto ko lang pong bigyan ng konting diin po ito pong bagay na to na binanggit po na the Almighty One. Yung Alpha and Omega, siya po yung the beginning and the end. At sino raw po yun? Says Lord God, ang binanggit po rito, Revelation 1:8. Yung Lord God po na ito, sabi niya, I am the one who is, I am the always was, and who is still to come. Sino po yung darating po? The Almighty One. Mag-isip kayo kung sino po yung tinatawag na Almighty One po na yan. Bahala kayo, assignment nyo po yan kung hindi nyo po matanggap, pero yan, pag-isipan po ninyo. Ano sabi pa ng Revelation chapter 21, verse 6. Revelation chapter 21, verse 6. And he also said, it is finished. It is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will freely give freely from the spring of the water of life. Revelation 22 verse 13. Revelation chapter 22 verse 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Praise the name of Jesus, no? So, gusto ko pong ipaalam, pag sinabing ang Panginoon ang siyang simula at siya rin po ang wakas, no? Gusto ko pong ibaon po sa inyo pong lahat na tagapanood po natin. Kapag ang Lord ang nagsimula, sigurado yon tatapusin niya. Hindi po nag-umpisa ang Panginoon nang hindi po niya natapos. Tandaan niyo po yan. So kaya pag kasama mo ang Panginoon sa umpisa, sigurado hanggang sa dulo, kasama po natin ang ating Panginoon. Mark chapter 4 verse 35. Mark 4:35, as evening came, Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake. Ano ibig po sabihin? I want you to understand this. They began the journey with Him. Nag-umpisa silang kasama nila ang Panginoon sa paglalakbay po na yun, sa biyahe po na yun, nandun ang ating Panginoon. Ano ibig po sabihin? But they did not believe Him when He said they would finish it with Him.
Yun ang siyang mabigat po doon sa parte. Hindi po nila napaniwalaan yun. Samantalang ang nag-aya sa biyahe na yun, ang Panginoon, tara, bumiyahi ika tayo. Tara, pumunta ika tayo. Isipin po ninyo, kapag ang Lord ang nag-aya, tatapusin niya po yung biyahe po na yun. So kaya sa atin pong lahat na naririto, wag po ninyong isipin na tayo po iiwan o pababayaan ng ating Panginoon. And this leads us to the fourth lesson of our story for today, no? Pang-apat po, ano po ito? The storm educate us about Jesus. Once again, the storm educate us about Jesus. Bakit po ito nabanggit po sa inyo? It is because the storm will teach us more about who Jesus is. Hallelujah. Anong ibig po sabihin? Yung mga bagyo sa buhay po natin, mga hamon, kadalasan, yung mga trouble ba na nararanasan po natin sa buhay po natin, diyan natin nakikilala ang Panginoon. In fact, makinig po tayo maigi. Karamihan po, masasabi nga natin 99.99% ng nakakilala po sa ating Panginoon, sila po ay nasuong po sa matinding pagsubok sa buhay po nila. Sila po ay nasuong sa mga bibigat na problema sa buhay nila at ang Panginoon ay naengkwentro po nila at nakatagpo nila ang ating Panginoon. Bakit po? Yun nga doon natin makikilala at itong mga bagay na to na pinagdadaanan natin na parang minsan ayaw na ayaw natin, pero ito po yung makapagtuturo po sa atin kung sino po ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Not only that they discover who they were, no? Na-discover ng mga alagad rin kung sino rin ang ating Panginoon. Kita nyo doon lang nila nasambit po ito pong mga salita na to in Mark chapter 4 verse 41. Anong sabi ng mga alagad? The disciples were absolutely terrified. Natakot sila kasi ni-rebuke ng Lord yung yung wind, yung storm, no? Yung alon natigil po ito. Who is this man? Nakita ninyo? Grabe, no? Ang tanong, who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obey him. Grabe. Hindi nila napuna ang ating Panginoon dati na nung kasama po nila. Hindi po nila naisip yun. Pero ito, nung nangyaring sila'y nalagay sa bagyo po na to, tsaka nila naisip at nasabi, who is this man that even the wind and waves obey him? Sinusunod siya. Biro nyo, sumunod sa kanya yung hangin, sumunod sa kanya yung bagyo, sumunod sa kanya yung alon. Sino tong tao na ito? No? So ano ibig po sabihin? Dahil sa bagyo, nakilala nilang higit ang ating Panginoon. Because, listen to this, storms in most cases make our relationship with Christ deeper and more intimate than before. So, if you're going through a storm, you realize your relationship with Christ has never been more intimate. Totoo po yun. Diyan mo mararamdaman na malapit ka sa Panginoon at ang Lord ay malapit na malapit sa'yo. In fact, sinabi po yan sa salita ng ating Panginoon. Sa mismong bibig ng ating Panginoon, in Luke chapter 4, no? The Lord is close to the broken-hearted. Totoo po yun. Kaya nga kapag tayo may mga broken heart, akala nyo malayo ang Panginoon. Hindi po. Malapit po ang ating Panginoon. And you may wish for things to turn out differently. Pero alam niyo yung ating pong relasyon na yan sa ating Panginoon, yung pagiging intimate or close po natin sa ating Panginoon, makikita nyo po, mas magiging grateful pa po tayo sa ating pong mga buhay. Naalala ko po, isa pong Holocaust survivor po, by the name of Corrie ten Boom. Ito po ang kanya pong nabanggit po. You may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Glory to God. Totoo po ito, mga kapatid kaibigan. Hindi mo malalaman sa buhay mo, hindi mo malalaman na ang Panginoong Hesukristo ang kailangan mo malibang dumating ka sa sitwasyon na si Jesus Christ na lang ang siyang nasa sayo. Totoo po yun, no? So, ito pong bagay po na ito, yun ang naganap din kahit sa mga alagad. Kasi ang kasama na lang nila, walang iba kundi ang ating Panginoon. In John chapter 12 verse 44, this is what the Bible mentioned. Jesus shouted to the crowds, if you trust me, you are trusting not only me, but also God who sends me. Yan ang sinabi natin. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, ang pinagtitiwalaan mo, kung hindi po yung Diyos po, no? Na siyang nagsugo sa Kanya.
Yung mga oras po na yun, na kanya pong binabanggit po yun, no? So, sa atin pong lahat, in Mark chapter 4, verse 38, eto po, no? Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Yan ang sabi pong gano'n. So, tulog na tulog ang ating Panginoon. Relax na relax siya. And this leads us, no? Para po sa ating panglima pong aral sa istorya po nito. Ano po yun? Panglima po, katulad ng ating Panginoon na tulog. When you know who is in charge or who's in charge, it's easy and convenient to nap or relax. When you know who's in charge, it's easy and convenient to nap or relax. No? Ano ibig po sabihin po nito, kapatid kaibigan? Even if the storms beat you down on the way to the boat, remember that Jesus is in charge of the journey. Yan, kapatid kaibigan. Kasi ang Lord ang kasama mo eh. So, kung kasama mo ang Lord, siya po ang in charge. Kung siya ang in charge, abay, kapatid kaibigan, relax ka lang. Yan ang dapat po na nasa sa atin. Pag alam natin, ang Lord ang in charge, huwag kang mag-alala, kapatid. Huwag kang matakot, huwag kang mag-panic. Basta ang Lord ang in charge. Pero baka mamaya, kaya tayo nagpapanik, baka mamaya tayo po ang in charge. Ayun. Mabigat po talaga kapag tayo in charge, no? At hindi ang Lord ang in charge, talaga magpapanik ka, talagang matataranta ka, talagang sabihin natin na ninervyusin ka kapag kaganyan kasi ikaw ang in charge eh. Maraming ganyan sa buhay po natin na tayo po yung parang in charge po sa buhay po natin, which is hindi dapat. Ang Panginoon po ang dapat in charge sa ating po mga buhay. Kahit na ano po mangyari, ibigay po natin yan lahat sa ating Panginoon. Remember, in Psalms 91 verse 1 and 2, I would like to quote this, no? Taken from the book of Psalms chapter 91 verse 1 and 2, written by King David. Anong sabi po ni David? To those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust in Him. Praise God. Nakita nyo? Sinasabi dito ni David, no? Kung sino raw po mananahan po, no? At the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Talagang mapapayapa ka, no? At malalagay ka sa lilim ng makapangyarihan po sa lahat. This I declare of the Lord, sabi ni David. He is alone my refuge. My place of safety, He is my God, and I trust in Him. Ano ibig po sabihin niyan? Listen to this. With what happened with the disciples, no? Nung mga oras po na yon, eto po, sila po natakot, ninervyos po sila. Tayo naman, at kung tayo naririto sa ganitong sitwasyon, anong dapat natin gawin? Replacing our fear with faith. Replacing our fear with faith. No? Now, I want you to remember how in the story, no, ito pong mga alagad po na ito na nadugtong yung tinatawag po na takot, no? Yung fear with lack of faith. Bakit ko po? Kasi dapat supposedly nagtiwala sila sa ating Panginoon So, kung tayong lahat na naririto at naniniwala po tayo na wala na po mga bagyo na darating po sa mga buhay po natin, alam niyo po, yan ang masasabi ko po na talagang parang imposible po sa buhay po natin mangyari. No? Wala po tayong kaharaping bagyo o pagsubok mo sa buhay po. Napaka-imposible mangyari po yan. And let me quote this according to Augustine. Ito po ang pagkakasabi po ni Augustine. No? Sabi niya pong ganun, when you have to listen to abuse, that means you are being buffeted by the wind. When your anger is roused, you are being tossed by the waves. Rouse him then. Remember him. Let him keep watch within you. Pay heed to him. A temptation arises. It is the wind. It disturbs you. It is surging of the sea. This is the moment to awaken Christ and let him remind you of those words. Who can this be? Even the wind and seas obey him. So, ano ibig sabihin? Pag nariyan daw tayo sa mga ganyang sitwasyon, gisingin daw natin yung Kristo na patulad ng mga alagad, ginising nila ang ating Panginoon. Ganon din po ang gawin po natin, no? Sapagkat ang ating pong Panginoon ang siyang may kapangyarihan magpatigil, magpahupa, magpahinto sa mga bagyo, sa mga alon na talagang humahampas po sa ating pong mga
buhay. And lastly, no, in Psalms 121 verse 1 to 8, no, I would like to close with this verses po na ito. Psalms 121 verse 1 to 8, I look up to the mountains, does my help come from there? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. He will not let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will never slumber or sleeps. The Lord himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. And the sun will not harm you by day, nor the moon or the night. And the Lord the Lord keeps you from all harm and watches over your life. Wow, hallelujah. Ang gandang pangako ng ating Panginoon. Verse 8, the last verse. The Lord keep watch over you as you come and go, both now and forever. So purihin po ang ating Panginoon para po sa araw po na to at hari nawa. Yan po yung mga bagay po na dapat nating matutunan sa istorya po na to. At hari nawa, kayong lahat, no? Mga kapatid, tayo po'y natuto para po sa araw na to. Tayo po'y napalakas. Tayo po'y nabigyan ng pananampalataya. Tayo po'y nabigyan ng kapayapaan sa mga pangako at salita po ng ating Panginoong Hesukristo. At ulitin ko, kasama natin, kahit anong bagyo yan, kahit anong alon yan, kahit anong hampas na mga dinaraanan po natin, hinahampas tayo ng mga pagsubok ng buhay po na tandaan po ninyo, kapatid, kaibigan, ikaw, ako, tayong lahat ay kasama natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At pagkasama natin ng Lord, tatapusin niya yan hanggang sa dulo. Makakarating po tayo. Maraming salamat po, and to all members of this church, friend churches, followers, and subscribers of this YouTube channel, we would like to thank you for joining us in this series, Surviving the Storms and Shipwrecks in Life. I hope it was a blessing to you, and I hope you will be back with us by next week po, October 15 at 10 a.m. din po, of course, for another episode of this Sunday online service, no? And by next week po, ang tatalakayin natin, babalikan natin to ng konti po, but in another perspective, no? Ito pong storms and shipwrecks, life's inevitable journey. And this coming Thursday, October 12, ang tatalakayin po natin sa ating pong TNT is the new birth experience. Napakaganda po nito, kapatid, kaibigan. So, well, that's the word of the Lord here for today in our Sunday online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one Gospel Church, saying, Baruch haba Bashem Adonai. God bless.